Meron tayong tatalakayin ngayon na bisikleta na may battery. In short, ng bisikleta na electric. In short, e-bike. So simulan natin sa may puti. Ito favorite color ko to dati. So itong electric bike na to ay mas mahaba yung kanyang top tube doon. So dito muna tayo. Yung battery nito, kung hinahanap nyo, ay nandito na sa mismong frame niya sa loob. So safe na safe to kapag umulan. Hindi basta mababasa yung inyong mga battery. Ayan, nasa loob na rin kasi. So, nandito yung ano niya, mismong model niya. D4S, hindi siya smooth welding. Kitang-kita dito. Medyo may katabaan kasi nga nandito nakatago yung kanyang battery. Yung mga cables, usual sa nakikita ko sa mga electric bike na ganito, ayan, kitang-kita nasa ilalim, ay yung ginamit na Jaguar na rin. So, hindi basta-basta yung ginamit na kable dito. And maayos na rin yung pagkakalagay dito. Ayan. So, maayos yung kable. Yung kanang seat nito, naka-square taper, usual naman sa ganito. Feeling ko mga nasa 50 to 52. Yung size nito, ang laki. Ayan, ito, ali na rin to, Pro Wheel. So, si Pro Wheel, ginagamit na rin pala sa mga e-bike. Yung chain niya, stock lang. Ito yung mga chain na ginagamit ng mga nababicycle natin na bisikleta. Yung RD nito ay yung mga na-turn niya na batak. Ayan. So, masyadong batak yung ano niya. Nakasagad kasi siya doon. So, tingnan natin na ito ay naka 7 speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pala. So, bali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito ay naka 6 speed. And, as usual naman sa ganito, ito ay thread type pa. Yung motor niya ay nandito. Yung gulong nito ay size 20. 20 by 1.75. Ayan. So, size 20 siya. Yung mga nababicycle natin na mga ano eh, 26er, 27, and 29. Ito naman ay size 20. So, medyo maliit-liit. Yung rotors, I think ito yung mga 160mm din. So, nasa 160 pa rin. And ito yung kanyang disc brake caliper. Nandito mechanical. Na para siya naka-IS mount na siya dito. Dito dumaan yung kanyang kable ng brake. Diba usual nandito, tsaka dito, or dito. Ito sa pinakailalim. May kasama na itong stand. Ito yung hindi nawawala sa mga folding bike na ganito. Hindi ito na quick release. Kitang-kita nyo dito. Kailangan nyo ng tools dito. So for safety na rin, para hindi matanggal agad kapag niride nyo. Meron na rin siya kasamang anti-talsik system or fender. Ang feeling ko mga plastic to. Ayan, hard plastic. Sa pitik pa lang, rinig ko na plastic siya. So, hindi kasi siya bakal. So, mas maganda yung ganito, hindi siya bakal para hindi siya kalawangan basta-basta. Ito, I think, stainless steel to, yung sumusuporta sa kanyang anti-talsik system or fender. Ayan, nakakabit siya dito. Kung gusto nyo maglagay ng ng carrier sa likod, pwede. Kung balak nyo ibang food panda to, pwede. Hindi ako magagalit. Lagyan nyo ng carrier sa likod para dun sa bag. May nakikita ako mga food panda na gumagamit ng mga ganito mga e-bike. Nilalagyan na lang ng carrier sa likod para malagay yung kanilang food panda bag. Sa harap, same lang din. Ayan, 160mm rotors nga yung ginamit dito. Naka-mechanical. I think alloy na rin to or bakal. Dalawa na naman yun. Ala ka naman, titanium. Meron siya ditong naka-foam. Bagong-bago mga alien. Bagong dating dito. Mechanical. Yung kanyang brake dito. Meron na rin itong ilaw sa harap. Ito yung ilaw sa harap niya. Ang cute din. Ito yung pamamahan niya sa harap. Pag nasa harap yan, ganyan. Medyo maliit lang talaga siya. Dito sa likod. Ayan. Yung tinginan sa likod. Dito. Seat post niya ay medyo malaki to. Dito yung 30.4 or 31.6. Mas malaki yata to. Hindi ko nagkakamali. And quick release na rin siya. So kung gusto nyo tupiin, pag nasa bus kayo, sasakay kayo ng MRT, pwede yan. Dito tayo sa kanyang cockpit. Ito. So naka Shimano na rin. 6 speed. Ayan, kitang-kita dito yung 6 speed niya. Shimano. Nandito yung gauge niya. Ito yung beep beep. Ito yung ilaw. Ito yung shifter. Yung throttle nandito. Sa kabila. Ito pala. Yung throttle niya. Yung brake. Ayan, mechanical lang. Sa kabila, mechanical din. So, maliit lang yung nito, yung gauge nito.
Ayan. So maliit lang siya. Ayan yung ano niya, mas mahaba yung top tube nito. Ito namang kabila. Ito namang isa, si Fido D11. Ayan, mas maliit yung kanyang top tube compare doon, or mas maikli yung top tube nito. So yung battery naman ito nasa kanyang seat post. Ayan, kita-kita yung battery dito. Ito, yung kable niya nandyan na, mas mataba yung seat post nito kaysa dito. Compare nyo naman yan, yung battery kasi nasa seat post na rin, mas malapad, and pag ganun lang siya, napakasimple. Ito yung pantupi niya, magkasing size lang sila ng gulong, and magkasing size din ng kanilang crank. Ito may pedal na, meron din yung pedal assist. Ay, nakasimano tayo na din to, bilangan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So naka 7 speed, yung gulong 20 by 1.75, naka shredder valve din. Yung kable dumaan dito. So tago yung mga kable ni D11. Ayan, dito dumaan. Sa kabila mayroon din yan. Mas tago yung cable nito. Isa sa left, isa sa right, saka dito sa baba mayroon din. Diyan dumaan. Ayan yung head tube nito. Ayan. Feeling ko naman yung fork nito ay alloy na rin. 160mm rotors, naka 6 bolts. Hindi rin siya quick release. Meron ding under-touch system na hard plastic. So goods na goods to. Hindi siya kinakalawang sa kabila or sa likod. Ganun din, hindi rin siya kinakalawang. Ayan, hard plastic. So maganda to sa mga ulan. Hindi agad kakalawangin pag nagtagal-tagal, no? Nagamitan. Yung motor nasa likod din, yung battery nasa seat post. Yung kanilang mga saddle, malambot-lambot. Mas mataba lang tong kay D2S compare dito kay D11. Sa harap may ilaw din. Mas malaki yung ilaw ni D11 kaysa doon kay ano, kay D4S or D2S. Ito yung kable niya sa harap. Cockpit naman, naka S-Ride pala to. Ayan, naka 7 speed. Ayan. So si S-Ride pala ay nilalagay na rin sa mga ganitong klaseng e-bike. Ayan, ito yung mechanical brake niya. And ito naman yung kabila. Yung throttle, wala dito. Wala rin siya dito. So yung throttle nito ay nandito. Gaganinin mo lang siya. So pag mag-drive ka nito, ganun lang yung throttle mo, ganun. Ito yung shifter niya. Kung mag-shift kayo, ito yung brake. Ito. So parehas lang sila lang ano dito. Nandito yung brake, yung beep beep. Ito yung beep beep, ito yung ilaw. Ito yung gauge niya. Ayan, maliit lang din yung gauge dito, parehas lang. Sila lang gauge doon. Magkamukha yung kanilang mga gauge. Ayan. So parehas lang sila ng gauge. Sa pyesa magkaiba. Ayan, ito mas simple. Pero tingin ko mas mura to ng konti kaysa dito. So yung mga ano nga pa nito, yung mga watts nito, ay parehas lang tong 250 watts. So 250 watts to, si D2S, ito naman si D11 ay 250 watts din. Yung kanilang mga battery, almost same. 36 volts, 10 amperes to. Ito naman ay 36 volts, 11 amperes. So napakaliit ng difference na lang dalawa. Pero sa looks and sa speed, ay magkaiba. So ito ay 6 speed, ito naman ay 7 speed. Ayan. So yung kulay nito ay glossy. Ang kulay nito matte, ito naman yung glossy, si D4S. So kung kayo papipiliin, anong mas gusto nyo sa dalawa? Para sa inyo, ano bang mas magandang piliin sa dalawang yan? Ang forma oh. Ito, mas mukha siyang elegante tignan, to be honest. Kasi nakatago na yung mga kable niya. Ito naman ay nakalabas. Ito mas simple. So yan yung bago dito kay Kaylas E-Bike and Battery Bodega. Dito yan sa Marikina. So yung address nila, Facebook page, ilalagay ko sa screen. Wazeable din sila. Isa siya lang sa Waze o sa YouTube or sa YouTube. Sa Google Map, isa-search na lang yung Kaylas Marikina Bodega. Lalabas na yon. Ayan. Ay, bumili dun, oh. So, dito lang yan. Sa 8th Street. Conception 1. Na bars nila. Dito yan, oh. Madaming ano dito. Pwede kayong mamili dito ng mga e-bike. So, ito yung pinakabago nilang dating dito sa Kaylas E-Bike Battery Bodega.
So yung mga presyo nito, ilalagay ko lang sa screen ko doon nagkakamali na nasa 35k to. Ito mas mahal yata ng konti. So yung mga presyo nan, dahil bago yung dating lang yan dito, yung presyo ipopost ko na lang sa screen. Ayan, para sigurado tayo. So yan, yung kanilang mga prices. So ano masabi nyo dito? Sa pyesa lang siguro nagkaiba ng malaki, tsaka sa looks. So yun lang mga alien, like, comment, share, subscribe. Dito lang yan kay Kayla's E-Bikes and Bodega. So be it, I love you. Signing up.